Abuso mula sa kamay ng kaklase. Isa rin daw itong pinagmumula ng karahasan sa eskwelahan, ayon din sa parehong pag-aaral. Yung violence is now already among our children, no? That parang na-imbibe na nila yung ganong klase ng kultura, no? At yung one form is actually bullying, no? It's about power play. July 29 ng hapon, inabangan at binugbog si Janjan sa harapan mismo ng kanilang paaralan ng 8 binatilyo. Ang pinakautak umano ng pambubugbog, kaklase ni Janjan simula pa elementarya. Naoperahan sa ulo at 3 linggo ng comatose si Janjan. Papisil nga, naririnig mo ba ako? Ay, naririnig mo pala ako eh. Pinapakwento ko lang sa nanay at tatay mo kung ano nangyari. Star basketball player siya noon, ngunit hirap nang igalaw ang kanyang katawan ngayon. Tinutulungan na lamang ng mga tubong nakakabit sa kanya upang makahinga at makakain. Ano po epekto sa pamilya ninyo? Yun sa nangyari kay Jan? Malaki po. Kasi po siya na lang yung pag-asa ko. Sabi ko nga, may edad na yung papa niya. Yan po, isa po 12 lang, tsaka 5 years old. Sabi ko nga, pag ko salang makamatayan na ganyan yung ano. Ayan po nga, inaalaan ako. Nanonood siya ng bang. Sa ibinigay na pahayag ng St. John Academy, ibinigay umano nila ang lahat ng maaaring itulong sa pamilya ni Janjan. Matapos din ang aksidente, humingi ng tulong ang paaralan sa lokal na pamahalaan upang madagdagan ng tanod sa paligid ng eskwelahan. Pero magpahanggang ngayon, hindi pa rin naipakukulong ang mga akusado. Hindi na inaano natin para noon, mabigyan ka ng katarungan na. Bukod sa malaki pang utang sa ospital, wala rin kasing pambayad sa abogado ang pamilya. Ayoko nang mangyari sa inyo nangyari kay Janjan. Okay, katulad ng bugbo sa kanya, yun, kahit paano magtatago yung mga yun, ayoko pa mangyari sa inyo hanggang ako. Lalo lang lalaking gulo. Ang bayan na ako nag-suggest yung nangyayari kay Janjan. Ayon sa pag-aaral, sa bawat 2 umanong high school student, isa ang nakararanas ng karahasan mula sa kapwa estudyante at guru nito. Isinumite noong nakaraang buwan at nananatiling nakabinbin sa Kamara ang Anti-Bullying Act of 2010. Sa ilalim nito, ang mga batang nambubuli, may edad 18 taon pababa at maging ang kanilang mga magulang ay maaaring maparusahan at kinakailangang dumaan sa counseling. Ang gusto natin ay huwag magkaroon ng acts of violence. Ngayon, things that we can do here. One, with regard sa mga guro at mga opisyales, we have to get them to accept yung tinatawag nating sistema ng positive discipline. Doon naman sa peer violence. Yan ang mas komplikado kasi hindi lamang sa eskwelahan yan, kundi pati sa labas ng eskwelahan. In that case, we really have to come up with very good na parang not information dissemination but really education, diba? Para maintindihan nila na hindi kailangan ng violence. Well, yun talaga ang isa naming concern kasi wala naman talaga tayong budget for that. Pangalawang tahanan kung ituring ang paaralan, lugar kung saan pinagyayabong ang kaalaman at hinuhubog ang pagkatao ng bawat mamamayan. Dapat manatiling ganito ang imahe ng institusyong ito ng lipunan. Walang lugar o puwang sa anumang uri ng karahasan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sinasabi ho na dapat itong IIRC hearing, kayo daw ang iniimbestigahan at hindi kayo ang nag-iimbestiga.